Hello guys, hello Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Kay general reading, pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Aquarius. Okay, first card natin is set your sights higher, Aquarius. Next is simplify your life. Okay. Yung first card mo dito is, sinasabi sa'yo dito, Aquarius, na kailangan mong magkaroon ng pangarap na mataas. Okay? Ano lang diba? Yung libre lang mangarap. So, kung mangarap ka na, dapat yung pinakamataas na. Okay? So, increase your standards and expect more for yourself. Pero, don't settle. Diba? Parang sinasabi sa'yo dito na, don't settle for less. Okay? So, ibig sabihin na kailangan mataas yung standard mo sa trabaho, mataas yung standard mo sa relationship. Kung may nanliligaw sa'yo, kahit isipin mong like perfect na yung taong to, ito na yung ideal man ko, ideal girl. Pero kung hindi yun yung parang mataas sa standard ng kung sino man, ibig sabihin nun, hindi yung para sa'yo. Ang hirap explain dito, but sinasabi sa'yo dito na huwag kang magsasettle sa relasyon, trabaho, negosyo, environment na hindi resonated sa'yo. Okay? Okay, next card natin is simplify your life. So, which is, hindi sila magkapareho. Ano sila? Magkabaliktad. Dito sinasabi sa'yo dito na kailangan mong taasan yung pangarap mo. Pero dito naman sinasabi na simplify your life. Parang ganun. So, taasan mo yung pangarap mo, pero gawin mong simple yung buhay mo. Paano yun? Dito sinasabi na alisin mo yung mga basura sa buhay mo. Unahin mo yung sa isip mo, mga negative thoughts, negative emotions, negative attachment, friends, trabaho na toxic, work life or work environment. So sinasabi sa'yo dito na alisin mo yung lahat ng basura na hindi nakakatulong sa'yo and para mabalanse yung flow ng energy sa'yo. Kasi minsan, pag masyadong ang daming nakikialam sa buhay natin, hindi natin nakukuha yung tamang diskarte. 'Di ba? Sa relationship, ganun tingnan mo, pag yung relationship mo is private lang, konti lang yung nakakaalam, mas peaceful yung relationship. Pero pag maraming nakakaalam, maraming nakikialam din. Sa trabaho, ganun din. Pag masyado kang friendly sa trabaho, pwede kang kainggitan, or pwede kang i-backstab, or pwede ka din na gawing alila nila, diba? So, nakikita ko sir dito na posible, mag-ingat ka kasi sa linggong ito, pwedeng meron kang kamag-anak, or pwedeng karelasyon, or pwedeng magulang na magkaroon kayo ng misunderstanding. Pwedeng magkasakitan kayo ng salita or magkasakitan kayo ng parang ganun. May sasabihin siya na masakit sa kalooban mo, ikaw din may sasabihin na pwedeng masaktan mo siya. O, diba? So, yun. Wow! Okay, so kailangan mong mag-ingat dito, Aquarius. Kasi nakikita ko siya dito, siguro makakapagsilita ka ng hindi maganda dahil siguro sa pagod ka, puyat ka, antok ka. And yung iba naman dito, parang kulang sa understanding. Kaya magkakaroon ng misunderstanding. Okay, may pag-aaway, kompetisyon. So, yun ang kailangan mong iwasan, labanan ngayong linggong ito. Okay? Be free. So, sinasabi sir dito na umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa kompetisyon, umiwas ka sa pakikipagsagutan, argumento. Okay? See you're the fool. And then, may relationship dito na posibleng pumasok sa buhay mo. Parang nakikita ko na yun, pwedeng may mga relasyon na medyo hindi na maganda yung flow. Parang hindi na sila magkaintindihan, mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. And then, siguro mag-uusap sila na mag-cool off muna, or pwedeng mag-uusap sila na siguro mag-part ways muna tayo, and then simula tayo ng bagong buhay na single, and then kung tayo, at kung hindi, diba? Parang ganun. Okay. So, nakikita ko sir dito, mayroon kayong kinakatakutan tungkol sa pera.
Pwedeng natatakot kayong maubos yung ipon nyo, natatakot kayong mawala ng trabaho, natatakot kayong hindi ma-approve yung loan nyo, natatakot kayong baka hindi nyo matanggap yung money, or pwedeng hindi kayo ma-promote, or hindi makapaghanap ng trabaho. So, pakicomment sa comment section if you're resonated. But, wag ka daw mag-alala kasi hindi mangyayari yung kinakatakutan mo. Okay? Ay, kita ko sa'yo dito na sa loob ng trabaho, posibleng merong isang tao na may gusto sa'yo. Okay? Lalaki ka man or babae, may nagkakagusto sa'yo. May asawa ka man or wala. Nakikita ko sa'yo dito na may lihim kang admirer, or pwedeng may lihim kang, or pwedeng stalker kasi binabantayan ka niya. Okay? 7 of Cups. In the future, it's either 7 months from now, 7 years from now, or 7 weeks from now, nakikita ko sa'yo dito na marami kang posibleng pagpilian. It's either pagpilian tungkol sa love life or pwedeng sa trabaho na pwedeng magdala sa'yo ng exciting na pakiramdam, excitement, confidence, or pwedeng magdala sa'yo ng pag-asa. Okay. Nakikita ko yung iba sa inyo dito na excited kayo para sa bago nyong trabaho, or yung iba dito na matagal na kayong tatrabaho sa Pilipinas, tapos excited kayo kasi pwedeng nag-a-apply ka ng trabaho sa ibang bansa, excited ka na matanggap ka sa isang company sa ibang bansa, or excited ka para sa travel mo, international or abroad. Sa loob naman ng business, or pwedeng yung trabahador, empleyado, kita ko sa'yo dito na sa linggong ito, posibleng makaramdam ka ng pagod. Sobrang pagod ito na kinakailangan mong magpahinga. Okay? So, ibig sabihin yan, siguro yung iba, overtime ng overtime, pumapasok pa ng weekends, or pwedeng nagmumultitask sila, may full-time, may part-time, kung nasa ibang bansa. And then, sinasabi dito na pwedeng magkasakit ka, ubo, sipon, or pwedeng lagdat, or pwedeng mapagod ka lang, puyat, or antok. Kailangan mo dito ng pahinga. Okay? Magpahinga ka. Para bumalik daw yung energy mo. Okay? And wag mo nang masyadong isipin yung pera. Kasi yung pera, pwede yan na bumalik sa'yo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na yung obligations mo, yung obligasyon mo sa buhay, like yung isa kang breadwinner, or pwedeng isa kang magulang na nasa iyo lahat ng obligations. Sinasabi dito na wag mong hayaan na puro lang obligasyon yung maramdaman mo. Okay? Kaya sabi sa'yo dito, pag pagod ka, magpahinga ka. Pag feeling mo, hindi mo na kaya, pause muna. Okay? Wag mong pilitin. Kung may pagkakataon ka para mag-enjoy, makapag-relax, gawin mo siya. Wag puro lang isip ng pera, kulang yung pera, kailan darating yung pera. Wag lang puro ganun. Okay? Thank you guys. Bye!